Kailan Kobe Mavi nagkasabay sa premiere night. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Dumalo sa premiere night ng Hello Love Again ang tinatawag na hottest couple. Ngayon na sina Khalil Alcantara at Kobe Paras, nandoon din si Mavi Legaspi. Curious ang fans kung nagkita ba si Kylin at Mavi at kung nagbatian ba sila. Nabanggit kasi ni Mavi na nagkikita sila ni Kylin after their breakup at civil sila sa isa't isa. Ibig sabihin, hanggang hi at hello, baka nga hanggang ngitian lang ang kanilang batian. Curious din ang fans kung magkakilala si Kobe at Mavi at kung sakaling magkita magbatian din kaya sila. Ang daming tanong hindi mo alam kung masasagot. May fan niya ng tanong kung hindi raw ba papasukin ni Kobe ang pag-aartista. Nangihinayang sila dahil sa mga product launching lang niya nakikita at minsan sa premiere night, sayang daw ang face card at height ng binata kung hindi ma-maximize ng gusto. At sa kabilang banda naman, Alexa tagilid kay Andrea. Treating ang makeup challenge video ni Andrea Brillantes, ipinakita niya ang kanyang galing sa pag-indak sa IG. Katunayan, na-amaze ang mga fans sa kanyang makeup transformation video kung saan nagpasample siya ng kanyang dancing skills. May caption pa itong Marimar Au. Katunayan, nag-audition daw noon bilang batang Marimar si Blight pero dinagaraw ito nang makaharap si Direk Joyce Bernal kaya napurnadang hindi ito nakasama sa casting. Incidentally, napunta ang role kay Ella Cruz sa naturang Pinoy remake na pinagbidahan ng kapuso primetime queen na si Marian Rivera 17 years ago. Umani naman ng papuri si Bly sa kanyang video at samot-sari naman ang naging reaksyon ng kibiters nang mapag-usapan ito sa isang portal. Anila, tagilid daw si Alexa Ilacad na close kay Marian Rivera sa paramdam ni Blight. Hindi naman kailan na beat ni Alexa nagwanap ng Marimar tulad ng kanyang idol. Ito naman ang iba't ibang komento ng mga katkatera at sawsawera. Actually, bagay kay Andrea ang Marimar, iba rin kasi ang sensuality niya. Naku, tagilid si Alexa Ilacad kasi may kakompetensya na siya. Ang tanong, sino ang ibibless ni Marianita kung gagawa ng remake? For sure, kung siya ang masusunod, ibibigay na niya yan sa anak-anakan niyang si Alexa. Di ba bet din ni Andrea na maging Jezebel? Obvious na funny siya ni Marian, kaya favorite niya ang roles na pinortray niyan. Hindi lang naman si Marian ang gumanap ng Marimar. May rebote niyang si Megan Young sa Jezebel after Marian. Ginawa rin niya ni Ann Curtis sa ABS-CBN. Exciting ito, Andrea at Alexa agawan sa Marimar. Sure ako kung gagawin ito ni Alexa, si Kiddy ang kanyang Fredo. As to Blight, pwedeng si Kyle. At habang sa kabilang balita naman, Andrea Brillantes patok na Darna. Kahit dito nagpasa-pasado pa rin sa mga netizens ang entry ni Andrea Brillantes. Ito'y para sa piliin mo ang Pilipinas trend. Nag-transform into 35 looks ang kapamilya actress sa loob lamang ng 18 hours. Ilan sa ginaya niya sa ang Pinay superhero na si Darna, Miss Universe Gilas Pilipinas basketball player Manny Pacquiao at Jose Rizal. To my amazing team, thank you so much for helping bring my visions to life. Say pa ng action sa post niya sa social media. Noong May pa raw nasa isip niya ang ideya na ito pero masyadong hiktik ang kanyang schedule at palaos na rin daw ang naturang trend kaya nag-alangan siyang ituloy pa ito. Pero in the end ay nag-decide daw siyang ituloy ito bago matapos ng 2024 dahil hindi lamang daw ito tungkol sa pagkasakay sa trend kundi ginawa niya ito upang ipakita kung gaano siya ka-proud maging Pilipino. I dedicate this sa ating mga bayani who fought for our freedom, to our families who serve as the heart of our culture, to our modern day heroes, our indigenous communities, our global icons, and national pride, and every hardworking Filipino out there. Ang saad pa ni Andrea, hindi na sayang ang effort ni Andrea dahil inulan siya ng papuri rito. Shit, ang galing, wala akong masabi, parang sa lahat ng gumawa nito. Ito ang pinaka nagustuhan ko. Good job, Blight. Yes, walang katulad. Panalo to the best talaga. At habang sa kabilang banda naman, anak ni Ai de las Alas, hinamong makipagkita si Chloe. Hinamon ni Sofia de las Alas, anak ni Ai, si Chloe San Jose na makipagkita sa kanya. Harapin daw siya at gawing public ang FB post niya na pinasasaringan si Ai. Nang lumabas ang balitang iwalay na sina Ai at Gerald Sibayan,
Nag-comment si Chloe ng back to you mamang. Not to make fun of your situations, but what you do to others will come right back at you. 10 times, it's just the universe. Nagumat ang comment na yun ni Chloe sa pahayag ni Ai noong kainitan ng issue kina Chloe at parents ni Carlos Yulo na hindi ka pa asawa girlfriend ka pa lang. Nakahanap ng pang-respect si Chloe kay Ai. Ito ay ang paghiwalay ni na Ai at Gerald. Hindi sumagot ang comedy queen sa FB post ni Chloe, kaya ang anak na si Sofia ang romance back. Sabi nito, matapang ka, public mo naman yung post mo regarding my mom at sinundan ng kita tayo sa Manila. Matapang ka eh. Medyo na-disappoint ang mga marites sa sagot ni Chloe kay Sofia na message you love you. Ibig sabihin sa private message na sinagot si Sofia, dapat daw in public para nabasa nila. Hindi pa tapos si Sofia sa pangahamon niya kay Chloe. Mabigat din ang sinabi nitong girlfriend lang naman talaga, so why do you find it offensive? Mahirit pa si Sofia na lol, huwag lang kita makita sa Manila, baka ako naman ang magdala sa'yo ng karma girl. Kanya-kanya kapihan ang mga netizens, may pumabor kay Sofia, may team Chloe, at may nagsasabing tama ang pahayag-payo ni Ai noon. At habang sa kabilang balita naman, Ai de las Alas nag-react sa chikang may nabuntis ang mister. Natawag ang pansin ng komedya na si Ai de las Alas sa chika ng social media personality na si Sian Gaza na umano'y may nabuntis ng ibang babae, ang kanyang strange husband na si Gerald Sibayan. Sa pamamagitan naman ng kanyang FB page ay nagpost si Ai ng mensahe para kay Sian. Say niya, Christian Albert Gaza, PM mo naman ako, di ako makakomment sa page mo eh. Hihihi. Hiniling naman ni Ai sa netizens na pakisabi ito kay Sian dahil may tatanong daw siya. Magugunita sa kanyang 60th birthday last November 11 ay kinumpirma ni Ai na hiwalay na sila ni Gerald. Sa chat daw ipinaalam sa kanya ni Gerald na hindi na ito masaya dahil gusto ng magkaanak. Sinubukan naman daw nila ang ilang vitro fertilization pero hindi naging successful. Inamin ng komedya na may tampo siya kay Gerald dahil alam naman daw nito na bago siya pinakasalan ay hindi na siya magkakanak. Ikinasal sina Ai at Gerald noong December 2017 at nag-celebrate pa ng 10th anniversary together nitong April 2024. Bukas naman ang pahinang ito kay Ayan tungkol sa ikalilinaw ng kinalat na chismis ni Sian. At habang sa kabilang balita naman, Daryl Yap na patutsada kay Chloe San Jose. Ano ba gusto niya, treasurer? Sunod-sunod ang naging patutsada ni Daryl Yap sa jowa ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose. Sa Facebook nagpatutsada si Yap, director ng box office hit na Meet in Malacanang, kay Chloe na binansagan niyang Goldie. Hilit niya patungkol sa bardagulan ni na Chloe at anak ni Ai de las Alas. Sali niya naman ako sa away niyo. Matapang din naman ako eh. Saad pa niya, ano kayang ikinaka-offend ni Goldie sa sinabi ni Mama Ai? Nag-girlfriend ka pa lang, ano bang gusto niya? Treasurer. Hinamon pa ni Yap si Chloe na dumaan sa kanyang lugar sa Mandaluyong. Tanging anak versus Goldie. Ito naman kasi si Goldie. Akala mo brave, daan ka rito sa Mandaluyong. TikTok tayo, dadaigin mo yung tumbling ni Chucky. Say pa ni Yap.